salita mo'y liwanag, ilaw sa aking paglakad, sapagkat pagsayong landas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kaniya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kaniya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kaniyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Siguro kung ating susundin ang sinasabi ng Ebanghelyo na mata sa mata at ngipin sa ngipin, siguro lahat tayo bulag. Tama po? Dahil kung ginawa niya ako ng masama, gagawan ko din siya ng masama. Siguro lahat tayo bulag na. O lahat tayo bungal na, wala na tayong ngipin. Ang batas na ito ay tinatawag na Lex Talionis o yung the law of revenge. Kasi noon pong 18th century, may lumabas na code of law. Ang tawag po doon ay Hammurabi's Code of Law. Ito ay isang batas ng retribution. Yun bang batas na nagsasaad na sa Tagalog ay atin nang naririnig na kung anong inutang, siya rin ang kabayaran. Narinig na natin yon, minsan parang ginawa pa nga ata itong pelikula. Yun bang batas na yon ay ginawa hindi upang paghigantihan ang tao. Ito ay ginawa upang mag-isip ang tao sa bagay na gagawin niya sa kapwa. Kasi noong panahon na yon, 18th century, ito yung ina-apply. Kapag naputulan ka ng paa dahil sa kasalanan ng iba, puputulan ka rin ng paa. Yun yung law of Talionis. Pero si Jesus, sa ebanghelyong ito, ay nagbibigay ng antithesis. Kung inyong mapapansin, ang ebanghelyo ay thesis, ito yung sinasabi, antithesis, ito yung sinasabing salungat sa sinabi, at pag ito'y pinagsama mo, nagkakaroon ng synthesis.
nagkakaroon ng tamang pag-unawa. Narinig ninyo na sinabi, yung batas na yon na binabanggit ko kanina ay na-integrate sa Biblia. Kumbaga, integration na isama dahil sa society at sa practice ng kultura. Kaya makikita natin doon sa libro ng Exodus, Leviticus, Deuteronomy, yung mga batas na ganun. Yun ang thesis. Ito ang sinasabi. Pero sa batas ni Jesus, ito ang pangtapat. Anong sabi niya? Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kaniya ang kabila. Ito ang synthesis. Ito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Bakit po? Dahil hindi mababago ng galit natin ang sama ng iba. Hindi mababago ng paghihiganti natin ang sitwasyon ng iba. Hindi mababago ng ating pagkagalit anumang sitwasyon ang nangyari sa atin. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi nabubuhay sa galit kung hindi naglalakbay sa pagpapatawad at pag-ibig. Kaya nga po ang galit ay isa sa kasalanan ng tao na hindi niya kayang alisin. Ang gusto ng tao, kapag siya'y pinatid, papatirin ko rin. Ang gusto ng tao, kapag siya'y sinaktan, sasaktan ko rin. Pero hindi iyon ang pamantayan ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Dahil maliwanag din na sinabi ni Saint Paul sa mga taga-Romans, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Nasa Diyos ang paghihiganti, wala sa atin. Hindi natin maitatama ang isang pagkakamali ng paghihiganti pa upang gumawa ng panibagong pagkakamali. Paano po iyon? Tao lamang ako na nagagalit at gustong maghiganti. Bago mo isipin yan, bago mo planuhin ang paghihiganti sa iba, titigan mo muna ang ating Poong Jesus Nazareno na siya dapat ang unang magreklamo. Siya dapat ang unang manisi. Siya dapat ang unang tumingin sa ating kasalanan. Pero ito ay kaniyang niyakap. Ang krus na sagisag ng kasalanan ng tao ay kaniyang binata, kanyang inilagay sa kaniyang balikat upang wala tayong sisihing iba kung hindi ang ating sarili na nakababad sa kasalanan. Kailanman sa mata ng Diyos, wala tayong karapatang manisi sa kasalanan ng iba. Dahil tayo ay punong-puno ng kasalanan. Tayo dapat ang magbata. Tayo dapat ang ipinako. Tayo dapat ang hinampas. Tayo dapat ang pinahirapan dahil sa ating kasalanan.
Pero inako ito ni Kristo upang ipakita sa ating lahat na ang paghiganti kailanman ay walang patutunguhan. Hayaan nating ang biyaya, pagmamahal ng Diyos at pagpapatawad ang siyang mamutawi sa ating puso at makikita ninyo na ang panahon ng ating pagmamahal at pagpapatawad ang siyang gaganti sa kapalaran ng iba. Kung ngayon may balak kang magsindi ng itim na kandila upang ipagdasal ang mga taong nagkasala sa iyo, huwag mo nang ituloy, kapatid, sapagkat sa iyo rin babagsak ang kasamaang ipinagdarasal mo para sa iba. Ang ipagdasal mo ay ang biyayaan ang taong galit ka ng awa at pagmamahal ng Diyos. Sapagkat kahit kailan ang taong mapaghiganti ay walang kapayapaan. Ang gusto natin ay lumakad ng kapayapaan patungo sa Diyos at lukuban ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Hayaan na natin po na ang Diyos ang maghiganti sa mga taong labis na nananakit. Idaan natin sa panalangin ang sakit na yan. Idaan natin sa panalangin at pagpapatawad ang ginagawang masama ng ibang tao. Sapagkat kung ito ang ating magiging sandigan, makikita mo na ang pagpapala pala ng Diyos ay umaagos sa mga taong walang dinadalang galit sa kanilang puso. Mas payapa po ang buhay pag walang galit na nararamdaman. Pagpalain tayo ng poong may kapal.